Mga kababalaghan, mga ka-creepy Pinoy stories, ako si Baltazar at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating mga nakakakilabot na kwento. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button para sa walang humpay na takutan at kilabot at maging bahagi ng ating komunidad ng mga adik sa orihinal na Tagalog, horror stories. Ngayong gabi, sumama kayo kay Lian sa kanyang paglalakbay sa isang lumang bahay sa Antipolo kung saan ang mga laruan ay hindi lamang basta bagay na panglaro at ang mga batang nagbabantay ay may hiwagang hindi maipaliwanag. Handa na ba kayong sundan siya sa kakahuyan na puno ng misteryo at panganib at alamin kung ano ang tunay na kahulugan ng mga batang dilat? Tahimik na nakatanaw si Lian sa bintana ng kanilang lumang bahay sa Antipolo. 10 taong gulang pa lamang siya ngunit bakas na sa kanyang mga mata ang bigat ng lungkot na dala ng pag-iwan sa dati nilang tahanan. Ang patak ng ulan sa labas ay tila kumakatok sa kanyang damdamin, nagpapaalala ng mga alaala ng nakaraan. Anak, lumabas ka muna at maglaro pagtila ng ulan, mahinahong sabi ni Maricel, ang kanyang ina na isang guro sa elementarya at kilala sa kanyang pagiging mapagmahal at maunawain. Makakatulong yan para makalimutan mo ang kalungkutan. Hindi nagtagal at tumilanga ang ulan. Sa paggalugad ni Lian sa loob ng bahay, natagpuan niya ang isang lumang set ng sungka na gawa sa kahoy at may mga batong itim at puti. Kasabay nito, nakita rin niya ang isang lumang teddy bear na may gula-gulanit na tainga at mga matang tila ba nagmamakaawa. May kakaibang kislap sa mga mata nito na tila humihila sa kanyang damdamin. Sa kanyang paglalaro, sa malawak na kakahuyan, napadako si Lian sa isang bahay kubo na napapaligiran ng mga halamang ligaw at puno ng mangga. Doon, napansin niya ang mga batang may kakaibang kilos at mga matang hindi maipaliwanag ang hiwaga. Tila ba nagbabantay sila sa kanya mula sa kalayuan, ang kanilang mga matay nagpapadama ng isang mensaheng hindi niya mawari. Habang lumalalim ang gabi at abala ang kanyang mga magulang, si Maricel sa kanyang pagbabasa at si Jerome, ang kanyang ama na isang arkitekto, sa kanyang mga plano, nagsimula si Lian na makarinig ng mga nakakabahalang ingay mula sa labas. Kaluskos sa bubong, bulong sa hangin at mahinang iyak ng bata na tila nagmumula sa kung saan. Niyakap ni Lian ang teddy bear na pinangalanan niyang Gardy at sa hindi inaasahang pagkakataon nadama niya ang kakaibang init mula rito. Sa gitna ng kanyang takot, naramdaman niya ang kakaibang ginhawa sa piling ni Gardy. At sa isang hindi inaasahang pangyayari, nagsimula itong magsalita na may boses na malumanay ngunit may bahid ng kalungkutan. Lian, ako si Guardy. Nandito ako para protektahan ka mula sa mga batang dilat, bulong nito. Ibinunyag ni Guardy ang isang lihim na paraan upang sila ay ligtas, ang isang lumang susi na nasa loob ng bodega na may kapangyarihang magbigay proteksyon laban sa hindi maipaliwanag na panganib. Ang susi na ito ang magiging susi rin sa pag-unravel ng mga misteryong bumabalot sa kanilang bagong tahanan. Habang ang dilim ay bumabalot sa paligid, ang panganib na dala ng mga batang dilat ay unti-unting lumalapit. Ano nga ba ang hiwaga sa likod ng mga batang ito at paano nila maaapektuhan ang buhay ni Lian? Ang susi sa bodega ang maghahayag ng mga kasagutang hinahanap niya. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanyang murang puso, pinilit ni Lian na maging matapang.
Ang bawat hakbang niya papunta sa bodega ay tila 1 milya sa ilalim ng mabigat na dilim. Ang mga batang dilat na nagbabantay doon ay nagpapakita lamang sa sulok ng kanyang mga mata. Ang kanilang mga mata ay kumikislap-kislap na parang mga bituin, ngunit puno ng hindi may paliwanag na hiwaga. Nanginginig man nagtagumpay si Lian na makuha ang susi na tila ba may sariling liwanag sa kadiliman. Pagbalik niya sa kanilang lumang bahay, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa kanya. Nakita niya ang kanyang amang si Jerome na may bakas ng pagkabahala sa mukha habang itinatapon si Guardy sa basurahan. Paliwanag niya, hindi maganda ang enerhiyang dala ng laruan na Lian. May kakaiba akong nararamdaman mula nang dumating ito sa ating tahanan. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Sa isang kisap mata, si Guardy na may mga hiblang tila bakusang nagtahi sa sarili ay muling lumitaw sa silid ni Lian. Sa malamlam na ilaw ng lampara, sinabi niya sa batang babae na si Jerome ay nasa ilalim na ng impluwensiya ng mga batang dilat at ngayon ay isang mas malalim na panganib ang nagbabadya. Ang kanyang mga mata, puno ng babala at misteryo, ay nagdulot ng bagong takot na gumapang sa gulugod ni Lian. Sa gitna ng gabi, habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga ulap, pinilit ni Guardy si Lian na mag-impake ng ilang piraso ng biskwit at tubig. "Kailangan nating umalis dito, Lian. Hindi naligtas," bulong ng teddy bear na may diin sa bawat salita. Sa kanilang pagtakas, ang lamig ng gabi ay yumakap kay Lian at ang mga tunog ng kakahuyan ay tila nagiging koro ng mga nakapangingilabot na daing at bulong. Ang bawat hakbang papunta sa bahay kubo ay nagpapalakas ng kanyang kabang nararamdaman. Sa wakas, narating nila ang bahay kubo na nasa gitna ng kakahuyan. Dali-dali niyang ikinandado ang pinto gamit ang susi na kanyang nakuha, habang ang mga bintana ay tila mga matang nagmamasid sa kanila mula sa liwanag ng buwan. Sa loob ng bahay kubo, isang bagong katotohanan ang naghihintay na matuklasan ni Lian. Isang katotohanang magbabago ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Sa ilalim ng isang lumang lamparang nagbibigay ng malamlam na liwanag, naroon si Lian, ang kanyang mga matay nakatitig sa kanyang dating kaibigang teddy bear na ngayon ay nagpapakita ng tunay na kulay. Si Guardy, na may mga matang ngayon ay nagliliyab sa kasamaan, ay walang takot na inihayag ang kanyang tunay na intensyon na siya ang tunay na banta sa buhay ni Lian. Ang bawat salita niya ay tila kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng gabi, at ang bawat pagtawa niya ay alingaw-ngaw ng kasamaan. Habang si Lian ay nakapako sa kinatatayuan, ang mga batang dilat na una niyang inakalang kalaban ay lumitaw mula sa mga anino, tila mga tagapagligtas na nagbabalik. Sila'y nagbabalalang pala sa kanya laban sa masamang balak ni Guardy. Ang kanilang mga mata na minsan niyang inakalang nakakatakot ay ngayon naglalaman ng luha na tila ba mga perlas sa dilim, sumasalamin sa kanilang tunay na layunin na protektahan siya. Sa gitna ng paghaharap na iyon, isang katotohanan ang nagbabadyang magbago sa takbo ng gabi. Ano kaya ang mangyayari kay Lian at sa mga nilalang na nagbabantay sa kakahuyan? Sa huli, sa tulong ng mga batang dilat na nagpakita ng kanilang tunay na anyo, mga nilalang na tagapagbantay ng kakahuyan, nagtagumpay si Lian na mapaglabanan ang kasamaan ni Guardy. Ang laruan na minsan niyang pinagkatiwalaan ay ngayon ay walang buhay, na laruan na lamang, isang paalala ng isang bangungot na kanyang nalampasan.
Sa pagbabalik niya sa kanilang tahanan, naibalik sa normal ang buhay ni Lian kasama ang kanyang mga magulang. Ang kanilang tahanan na minsan naging tanggulan ng takot at misteryo ay ngayon ay santuwaryo ng pag-unawa at pagtanggap sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat sa mga bagong kaibigang nilalang na paminsan-minsang bumibisita, nagpapaalala sa kanya na ang kakahuyan ay puno ng misteryo at proteksyon. Ang lumang bahay kubo na naging saksi sa labanang iyon ay nananatiling nakatayo, isang lihim na naghihintay na muling matuklasan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa pagsayaw ng mga dahon, anong mga lihim pa kaya ang maaaring mabunyag? Anong mga kwento ang muling magpaparamdam ng kilabot sa sinumang mga has na lumapit? Mga ka-creepy Pinoy stories, natutunan natin na sa gitna ng kadiliman may liwanag na naghihintay. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, mag-ingat. Baka ang susunod na kwento ay tungkol na sa iyo. Makita natin ang isa't isa sa susunod na pag-upload, mga ka-creepy.